Alas 11 pa lang po ng umaga, pero naghahanda na ako ng pang-dinner. Dahil papakuluan natin itong pata, kasama nitong bitsuilas. Ito po yon yung white beans. Bitsuilas ang tawag namin sa Ilocano sa ganitong luto at pati na rin sa ganitong buto. Ayan, meron na akong ibinabad para mas madali siyang lumambot. Na-torch na nila ito sa pinagbilhan ko. Pero ito torch ulit natin kasi may nakita pa akong buhok-buhok kanina. At para mabango. At kinuskus ko na rin ho ito ng kutsilyo. Natanggal na natin yung mga ingrown na pedicure na. Ayan. Doon sa bandang karne niya, meron naman tayong gagawing paraan para ito ay bumango bago natin pakuluan. Dito naman natin sa kawali, papabanguhin yung parting karne niya. Ayan, sobrang bango na. Okay na to. Dito po natin papalambutin. Ayan, medyo binali ko lang para magkasya sa ating kasirola. Papakuluan natin ng mga 10 minutes. Palitan natin yung sabaw mamaya. So, 10 minutes na. Kulong-kulo na at tatanggalin natin. At huhugasan po natin. Lalong bumigat. Balik na natin. At pakuluan natin hanggang sa maubos ang gasol. Char. Hanggang sa lumambot. At ang gusto ko dito, after niyang kumulo, ay hihinaan ko lang. At papakuluan na natin. Siguro mahigit 1 oras to para lumambot talaga yung ating pata at yung white beans. Lagyan natin ng sibuyas, bawang, 1 nor cube, pork, at paminta. So, hapon na po ito. Nakapagsundo na ako ng aking mga anak sa school. Sobrang lambot na po ng ating beans at ng ating legs. Siyempre, gulay, repolyo, pechay sana. Ang perfect na kaparis po nito. Kaya lang hindi pa malago yung ating mga tanim na pechay. Magdagdag tayo ng more paminta. Nga po pala ang napakasarap na patis ng Thailand. Maraming nagtatanong. Itong brand na to ang the best for me. Siyempre, kailangan natin ng sili, kalamansi, at patis. Wow! Lagyan natin ng maraming repolyo. Mas masarap pag mas maraming sabaw. Sili. Tikman natin. Wow, grabe. Kahit konti na lang po ang kanin pag ganito. Taba na, nanginginig pa. Ang lambot, grabe. Nanginginig pa. Wow. Pati yung beans, napakalambot po niya. Napakalambot ng beans. Yung ganitong ulam po, hindi ko alam kung alam din ng mga Katagalugan, Visayas. Sa amin po kasi sa Ilocano, ito yung pag nagluto ng pangmaramihan. At pati po sa mga nagtitinda ng mga ulam at mga karinderya, lagi itong present. Sarap. Para po siyang putsero na hindi ginisa, walang tomato sauce, na simple lang yung sahog. Sarap ng taba.
Don't worry po dahil nag-pedicure na ito. Nilinis ko kung mabuti kanina. Ito yung aking favorite part. Grabe ang lambot. So pinakuloon ko po siya. Halos magdalawang oras na sa napakahinang apoy lang. Ang sarap na ang bango dahil nga pinabango muna natin tinorch, sinunog muna natin ng torch. Wow. At sa amin po pala, niluluto din ito parang munggo. Nilalagyan din namin ng dahon ng ampalaya. Napakasarap din. Mm.